Magpapatato lang sana ako. Pero nabitring before ang na ako nang hindi ako nakapalag. Dahil sa Dear 8Vine, magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Pakitago na lang ako sa pangalan ng Trixie. Hi, silent reader lang talaga ako dito. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-share. Gusto ko lang ilabas to, hindi para manghusga. Hindi rin para manira, kundi para magbigay ng awareness, lalo na sa mga katulad kong mahilig magpatattoo. Disclaimer muna, hindi ko nilalahat ha. May respeto ako sa mga tattoo artist. Alam kong marami diyan ang profesional, maayos, at rumerespeto sa boundaries ng client. To iba silang sa sarili kong karanasan. So ayun na nga, may kilala kaming tattoo artist dito malapit sa amin. Sikat siya sa area namin. Magaling daw, malinis gumawa at hindi rin natin maikakaila gwapo siya. Dahil may matagal na akong gustong ipalagay na tattoo sa likod ko, nag-decide akong sa kanya na lang magpa-appointment. Malapit lang, kilala na, at mukhang okay naman. Nag-message ako sa kanya. Nagkasundo kami sa design, laki, at presyo. Naka-appointment lahat so kampante ako. Hindi naman ako first time magpa-tattoo, may mga tattoo na rin. Ako sa ibang parte ng katawan ko. Pero first time ko sa kanya. Dumating ang araw ng session. Pagdating ko sa shop niya, kami lang dalawa. Sarado ang pinto, tahimik ang paligid, typical tattoo shop vibes. Wala namang red flag sa umpisa. Mabait siya, madaldal, palabiro. Habang siniset up niya yung gamit, nagkukwentuhan kami. Kung bakit ko raw gusto yung tattoo, ano raw meaning personal stories, ganon. May halong tawa, may halong kwento. Chill lang. Since sa likod yung tattoo, medyo malaki siya. Kailangan talagang makita buong likod ko. Wala naman akong mali siya nun. Normal lang, trabaho niya yon. Habang ginagawa niya yung tattoo, tuloy pa rin yung kwentuhan. Pero napansin ko, paunti-unti, nagbabago yung direksyon ng usapan. Bigla na lang siyang nagtanong kung may nangyari na raw ba sa akin at sa mga dating tattoo artist ko. Lalo na raw doon sa nagtattoo sa belly area ko. Doon ako medyo napatigil. Na-shock ako honestly. Hindi ko in-expect yung tanong. Medyo awkward pero sinagot ko na lang ng wala. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi. Parang doon nagsimula yung pag-iba ng timpla. Yung kwento niya unti-unting nagiging mas personal, mas mapangakit. Parang sinasadya niyang painitin yung usapan. Ako naman, hindi ko alam kung bakit. Parang na-freeze ako. Hindi ko rin masabing comfortable ako. Pero hindi rin ako agad nakareact. Hanggang sa matapos yung tattoo session. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang lumapit ng masyadong malapit. Isang iglap lang. Hindi ko na namalayan, may nangyari na. Kitang-kita ko na rin yung intensyon niya. Hindi na siya nagtago. Doon ko na-realize na hindi na ito tungkol sa tattoo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako agad nakapalag. Siguro sa gulat. Siguro sa sitwasyon. Siguro dahil sa paraan ng pag-approach niya, dinaan niya sa kwento. Sa pakiramdam na parang okay lang. Na parang kasalanan ko rin kung umatras ako. After ng lahat, parang wala lang sa kanya. Parang normal lang ang nangyari. Sinabi niya sa akin na kalahati na lang daw ang bayad ko. Since may nangyari naman. Parang promo. Parang deal. Mas lalong gumulo ang isip ko nang sabihin pa niya na kung gusto ko raw magpatato ulit, pwede akong bumalik. Bibigyan niya raw ako ng discount. Alam ko na kung ano ang kapalit nun. At ang mas masakit, bumalik pa ako. Oo, umulit pa. Nagpatato ulit ako sa kanya. This time sa dibdib, rose design. Hindi ko na rin alam kung bakit. Siguro dahil confused ako. Siguro dahil nasanay na. Siguro dahil sinubukan kong inormalize yung nangyari kahit alam kong may mali. Kaya ngayon, gusto ko lang mag-iwan ng paalala. Kung may jowa kayo na magpapatato, samahan nyo na lang. Hindi dahil lahat ng tattoo artist ay may masamang intensyon, kundi dahil mas okay pa rin na may kasama. At kung single ka man, maging aware, mag-set ng boundaries, at huwag matakot magsalita kapag may hindi ka na komportable. Hindi lahat ng tattoo artist ganito. Marami pa rin ang rumerespeto at profesional. Pero sana, sa kwento ko, may isang tao man lang ang mas maging maingat. At kung single ka walang sabit at gusto mo ng thrill, go lang. Charis lang yan. Pero seryoso, alagaan nyo ang sarili nyo